Ang septicemia o sepsis ang kondisyon ng pagkakaroon ng mataas na level ng bakterya o mikrobyo sa dugo dulot ng matinding impeksyon sa katawan. Maaaring ituring ang mataas na level ng impeksyon bilang lason sa dugo kung kaya't maaari ding tawagin ang kondisyong ito bilang blood poisoning. Bago natin simulan ang video na ito, huwag kalimutan mag-subscribe sa aming channel para sa mga health and love advice at huwag kalimutan pindutin ang bell button para lagi maging updated sa aming mga bagong videos. Ang septicemia o sepsis ay seryosong kondisyong medikal na nangangailangan ng agarang atensyon at gamutan. Maaari itong magdulot ng matinding pamamaga sa iba't ibang bahagi ng katawan bilang resulta ng pakikipaglaban ng katawan sa kumalat na impeksyon. Kung ito ay mapapabayaan, maaari itong makamatay. Ano ang mga maaaring dahilan ng septicemia? Ang pangunahing sanhi ng pagkakaranas ng kondisyong ito ay ang matinding impeksyon ng bakterya. Maaari itong magugat mula sa simpleng sugat na napabayaan at hindi ginamot o kaya ay mula sa isang kondisyon o sakit gaya ng appendicitis, pneumonia, urinary tract infection o UTI at meningitis na napabayaan at kumalat sa buong katawan. Ano ang mga sintomas na mararanasan dulot ng septicemia? Narito ang mga nakakabahalang sintomas ng sepsis na maaaring makita sa mga matatanda. 1. Lagnat. Ang katawan ay tumutugon sa impeksyon sa pamamagitan ng pagtaas ng temperatura. Ito ay isang normal na tugon upang labanan ng impeksyon. Ang temperatura ay karaniwang lumalampas sa 38 degrees Celsius. Maaaring samahan ito ng panginginig, pagpapawis at pakiramdam ng init. 2. Hypothermia. Sa ilang mga kaso, lalo na sa matatanda at mahihina, maaaring bumaba ang temperatura ng katawan sa halip na tumaas. Ang temperatura ay bumababa sa mas mababa sa 36 degrees Celsius na maaaring magdulot ng panginginig, panghihina at pagkalito. 3. Panginginig. Ang panginginig ay karaniwang reaksyon ng katawan sa lagnat na isang pagtatangka na itaas ang temperatura ng katawan. Ito ay maaaring sobrang lakas at hindi mapigilan na nagiging sanhi ng hirap sa paggalaw at concentration. 4. Mabilis na tibok ng puso. Ang puso ay nagbobomba ng mas mabilis upang magbigay ng sapat na dugo at oxygen sa mga bahagi ng katawan na nangangailangan nito. Ang pulso ay lumalampas sa 90 beats per minute na maaaring samahan ng pagkapagod, pagkahilo at pagkabalisa. 5. Mabilis na paghinga. Ang katawan ay nangangailangan ng mas maraming oxygen, kaya't mas mabilis ang paghinga. Ang paghinga ay lumalampas sa 20 breaths per minute. Maaari magkaroon ng kahirapan sa paghinga at kakulangan sa hininga. 6. Pagkalito o desorientasyon. Ang impeksyon at ang reaksyon ng katawan dito ay maaaring makaapekto sa utak na nagiging sanhi ng pagkalito. Maaaring magpakita ng mga sintomas tulad ng pagkalito, pagkalimot, kahirapan sa pag-unawa at pagbabago sa antas ng kamalayan. 7. Mababang presyon ng dugo. Ang impeksyon ay maaaring magdulot ng pagbaba ng presyon ng dugo na nagiging sanhi ng hindi sapat na supply ng dugo sa mga vital organs. Ang presyon ng dugo ay bumababa sa normal na antas na maaaring magdulot ng pagkahilo, panghihina at pamumutla. 8. Sobrang pagkapagod o panghihina. Ang katawan ay nagtatrabaho ng sobrang hirap upang labanan ng impeksyon na nagiging sanhi ng sobrang pagod, pakiramdam ng sobrang panghihina at pagkapagod na hindi nawawala kahit pagkatapos ng paghinga. 9. Pagbabago sa balat. Ang impeksyon at sepsis ay maaaring magdulot ng mga pagbabago sa balat tulad ng pamumutla, pamumula o pantal. Ang balat ay maaaring magmukhang maputla, malamig at maaaring magkaroon ng mga pantal o discoloration. 10. Kahirapan sa pag-ihi. Ang sepsis ay maaaring makaapekto sa kidney na nagiging sanhi ng pagbawas sa produksyon ng ihi, kaunti o halos walang pag-ihi na maaaring magdulot rin ng pamamaga at kakulangan sa ginhawa. Nag-enjoy ka ba sa video ito? Please hit the like button and subscribe sa aming channel para sa iba pang video tulad nito. Salamat sa panonood!